ginataang gulay. So, meron ako ditong talong, meron akong ampalaya, meron akong sitaw. Yeah, may ampalaya ako. Meron akong sitaw and kalabasa. Meron akong kalabasa. Ang ihahalo ko ay itong isda na maliit, panggisa. Pwede na yan. So, let's start by preparing. Meron siyang molds dito, pero try na akong gumamit ng kalabasa na nagmo-molds and okay. It's okay. So, hindi ako maka-work kapag madaming mga nakambak ng mga kasirola, kuwari, flat. So, actually, nilalagay ko siya sa lagayan bago ako mag-work. Kasi feeling ko nadudumihan ng plato na hugasan. Trabaho ako sa itong natawag nito sa amin ba? Banggirahan. So, actually put this aside and work. Ito sa mga kasama namin. Na lahat. So first, peel this. Unahin ko yung my molds. Kasi ano mo man lang yan. I-scrape mo yung my molds. Di naman ito fresh carne. Papasok yun. Then, palitan ko yung supot niya. Tinanggalan ko na siya ng mga buto para hindi siya talagang mag-molds. Kasi pag once na moist talaga yung kalabasa, doon na siya mag-molds. Pwede ko yan sa next na luto. Papalitan ko siya ng ziplock. Wala akong katapat na ziplock na maliit. So, supot. So, supot ko siya at ibabalik ko sa fridge. Freezer lang siya. Sa freezer. Hindi siya sa freezer. Doon lang sa fridge. Then, lagyan natin yung lagyan ko ito ng igisa ko talaga siya ng luya. Tikman ko din pala yung ano. Kasi kung hindi yung gata, parang ano kasi malabnaw. Yan o. Pero alam ko bakit naman ako magkaroon ng ano ito, coconut water. Para siyang coconut water kasi malabnaw. I don't think na magkaroon ako ng coconut water. Or bumili. Matigas lang masyado ito kumpara sa squash or kalabasa sa Pinas.
Sa Vietnam kasi ito na store. At sinabi pa talaga ng ano, yung seller doon sa Vietnam. Lady ba yun? O sila pa may-ari? Ano, pagluto daw ng ganito. Kasi kala nila Vietnamese. Ano daw ang gusto namin na luto nito. Sabi ko sa gulay, ganyan. Kanila daw is, niluluto nila na may balat. Usually kasi pag pumunta kami doon sa Vietnam store, gulay lang binibili namin. Tapos pag naubos yung aming suka, tuyo. Kasi meron silang dato puti at saka dato puti na soy sauce at saka suka. So yun ang binibili namin doon. Kesa pupunta kami doon sa G-Mart. May G-Mart, Asian store doon sa may Pineville, malapit na sa Charlotte. Hindi ko alam kung ang Pineville, no, iba talaga. Sa Charlotte. Meron doong ano, G-Mart. Doon naman sa G-Mart, gusto ko lang kasi aside sa mga kalabasa, sitaw at talong, meron silang ibang gulay na makita sa Pinas, mga malunggay. Lagyan ko pala ito ng saluyot. So mag-ano tayo, harvest tayo ng saluyot. Malunggay, ang gulay nila doon. Meron din, ano pa bang wala dito? Ampalaya. Pero may ampalaya din pala siya. Yep. Minsan lang. Ito usually ang meron. Tapos, opo, patola. Yan. Yan. Lagyan ko ng talong. Ganito ang talong nila o malaki. So, hindi ko alam kung nilagay ko ba ito lahat. Siguro ito lang. Pag marami ang luto ko, bibigyan ko naman sila. Pero ano itong luto niya? Parang nagluto din siya ng gulay. Hindi. Yun din pala yung ulam nila kanina. Ang iniisip ko, kasi yung pagsabay namin luto, yung kasama namin, ang niluto niya is apritada. Parang pumayat ako. Kasi pag magsalita ako, hindi na ako hinihingal. Yung last time na hinihingal talaga ako pag magsalita. I know na mapa talaga ako. Tapos ito, masikip talaga ito. Yung dito niya, oh. Ngayon, okay na siya. Oh! So, sorry. Naano na siya. Binigay pa naman to ni, pero meron ako naka-freezer. Hindi ko yun siya freezer ba para maluto ko ng iba-ibang putahe. Napunin ko yung ang palaya ko na naka-freezer. Sayang na naman. So, meron akong ang palaya dito na naka-freeze. Naka-frozen siya. Last ko lang ito ilagay. Ganito ko lang dito. Then ito, so dahil malapit na siyang mabulok, ito, gagawa ako nito kasi malapit ng mag-winter. Layo pa naman, no? Para makagamit din ako na i-ano ko din to siya, frozen. Maganda kasi na may prepared ka na frozen para kung gusto mo ng gulay, meron kang madudukot sa iyong refrigerator. Mahirap kasi dito ang gulay na na pang Asian. Ang gulay lang na dito, meron silang sayote, pero hindi lahat may ganun na tindahan. Sa Walmart meron. Sa Ingles, minsan ka lang makaano dito. Merong Ingles na Dallas, medyo malayo-layo sa Bessemer. Pero meron sila, hindi naman din always. Meron din sa Mexican, pero usually mga na yung tinda nila. Matitigas, luma, ganun, mga luma na siya. And then, meron silang Chinese pechay, pero hindi din siya always
ang ano nila, ang talong nila malalaki. Ewan ko ba dito, kagaya ng talong na kasamahan namin. Ang radish nila dito kasi pink. Meron din silang repolyo. Meron din silang ganito, hinati nga ng kasama namin yung talong nila kasi malaki. Meron din silang repolyo. May okra din, pero ang okra nila dito, pag bumili ka is, ano na siya, ano na siya, ulang na. So, init na ako ng kawali. Gigisahin ko talaga ito kasi masarap yung may luya. Ito, yun. Masarap yung may luya na ginisa. May kamatis. Mag-harvest tayo ng kamatis. Wait lang. Kuha muna tayo ng kamatis. Kasi, ay, may kamatis pa pala ko dito. Wait lang. Yung kamatis namin na malaki, naubos na. Tapos sabi ko kay Eno, huwag na muna bumili ng kamatis. Kasi may kamatis kami na tanim. At yung isang kamatis na mumulaklak na din. Meron na siyang bunga na green pa. Ito, galing ito sa garden, kamatis. So, unahin ko yung mga malapit na siyang pagulang. The rest. Ayan, meron pa maliit. Galing yan sa garden. So, kukuha pa ako doon ng kamatis para may prepare na kamatis dito. Meron din akong tanim na malunggay. Pero hindi pa siya blooming kasi 3 beses na namin kinuhanan ng dahon. Meron din kangkong, kamuti tops, panglad. Yan. At ang ha-harvestin ko mamaya is yung aking saluyot. So, ganito kami. Hoy, bakit na ganyan siya? Ayan. Ang i-harvest natin mamaya is yung saluyot. Sarap yung saluyot na ginataan. Kasi ilang araw kami hindi gulay. Yung gulay na gulay. May gulay naman kami pero hindi siya like kanina opo. Marami nga yung natira sa akin. Opo, chicken na may opo. Broccoli na may pork. Ganyan. So gulay siya pero hindi yung katulad nito na gulay natin. So, isahin na natin yung ating lang nilyo. Yung malasa na nilyo. Isahin na natin yung ating prito lang natin ng konti pala. Itong ating isda. Meron pa siyang ice. Pero chokes na ito. Ito siya lalagyan ng asin. Wait lang. Ang naluto pala, sorry. Alam niyo yung kumukulo. Yung ulam pala na kasamahan namin. Mali ang ano ko na. Ito na lang siya ng asin kasi magkakagal pa pala. Ang kumukulo yung yung ulam na kasamahan namin. O, mali. Slice ko na lang ulit. Then, habang piniprito natin ang stock, mag-harvest tayo ng
Salita. Kaya ko ng kunti. Hinaan lang natin yung naka-medium lang siya. Pwede ko nang ihulog yung ano. Kasi maluto lang yun siya ng kanya. Then mag-harvest tayo ng saluyot. Ito pa sa labas si Edna. Ka-open ba dyan? Mainit masyado. 100 degrees. Ito ang aking saluyot, oh. Ayan. So, mag-harvest tayo ng saluyot. Sana walang ahas. Maganda din yung harvestan natin para ano siya. So, I thought, yan, hindi siya nag-video dahil, hindi napindot. Full na pala siya. So, ito na yung saluyot. So, ito yung ating ginitaan. Saluyot. Wala itong chemical. Saluyot. Hindi natin ito talaga. Ating isda, mahito na. Kaya gusto kong pumunta doon sa Gmart kasi meron silang fresh talaga yung hindi siya frozen. Pero malayo na yun. So ganyan lang, hindi ko na siya iprito kasi maluluto na din siya sa gulay. Then I'm going to right away saute everything. Ilagay ko na siya lahat. Kasi mahirap na mahirap may hawak na cellphone. Yung tayo bawang, ang bawang namin ganito. Pero I think mas maganda yung ganito. Hindi ko lang alam kung sa effectiveness. Ganun pa man din, parang bawang din. So ganito siya, oh. Tapos ang loob niya is minced garlic. Nabawasan yung time mo na mag-slice, lalo na ako ang nagluluto sa umaga. Tapos may work pa. So mas okay siya na ganun yung gamit namin. Hindi pala ako naka-harvest ng kasi meron pa yung kamatis. Sabi ko mag-harvest ako ng kamatis para makita. Pero okay lang. So, yan na siya. Gisa. So, habang naluluto yung ating isda na prito-prito, ginigisa din natin yung Kaya yun, ganito ako magluto. Kaya yung sabi ng kasamahan namin, ang bilis ko daw magluto. Kasi ganun din naman yung lasa. Kahit pang sabay-sabay mo yung mga ganyan. Diba? Tapos mas okay pa yan kasi manunuot ang lasa ng mga mo sa karne. Tsaka pag naluto yan sila, hindi mo naman yan sila makita sa niluto mo. Hindi na sila makita sa mga niluluto mo ba. Yun, lang, itong ating tikman ko daw. Coconut meat. Coconut meat talaga to. Gata talaga. So, ito ba? Lalagay ko sa lahat o kalahati lang? Kalahati lang siguro. Para may magamit pa ako sa sunod. Huwag yung atibin natin na gawin sa eman.
Ganun ko sana siya ba ng isang kapil. Sorry. Sorry talaga. Slice ko yung ano, yung gata na frozen. Ayan. Ayan lang. Parang sunod meron pa akong gata. Madami. Parang marami yun. Konti lang. Konti lang. Bangon yung aking gulay. Then, okay na yun. Isasabay ko na yung aking gulay. Bango na siya. Ang amoy niya, ang kalasa niya na ang amoy siya na escabeche. Yan. Lasan, amoy na siya escabeche. Sabay ko na yung gulay. Yan, madami ko. Then yung ating gata. Then yung gata na, dahil konti lang yung lalagyan ko ng konting tubig, asin, and yung saluyot. Isasabay ko na ang saluyot kasi alam naman natin na ang saluyot is matagal siya, hindi siya yung dahon na typical. Kasi lalabas talaga yung kanyang lapot kapag maluto talaga siya. Hindi masarap ang saluyot na na half cook. Hindi katulad ng mga dahon na dapat half cook lang siya. So, ganyan na. Ito na yung ating nilataang gulay. Bakit nagpisik-pisik ako sa ito ba yung takip niya? Yes. Parang hindi yung takip niya pero okay na. Yun ang nauna kong so, ganyan na siya. Patayin na lang natin na lumambot. Kain na tayo. So, magtubig pa yan siya kasi ilagay natin. Ito yung yung ampalaya. Napaisip ako tuloy kung lalagay ko. At hindi ko na siya isasali para sa ibang ulam na naman yan.